Hi guys! For today's video, it's Pamper Day! Sa wakas, mapapaayos ko na rin yung buhok ko. Bago nga pala ako pumunta na salon, bumili muna ako ng pagkain. Kasi for sure walang tayuan to. Kaya baka gutumin tayo. So nandito na pala ako sa salon. Pagdating ko nga, hinanap ko agad si Sir Rowell. Kasi magaling siyang humawak ng buhok. Bago nga niya simulan, i-check niya muna yung buhok ko. Kung gaano na ba ka-damage. After is bin-lower niya kasi medyo basa-basa pa. Syempre, naligo tayo bago tayo umalis. Sinimula na pala ni Sir Rowell yung paglagay ng gamot. Sa salon pala na to guys, is pwede ka mag-request kung sinong gagawa sa buhok mo. Kaya si Sir Rowell ang na-request ko kasi last time siya ang gumawa ng buhok ni Mama. Then habang pinapanood ko nga siya, na-amaze ako kung paano siya mag-reband. Grabe guys, ang gaan-gaan ng kamay niya. Yung tipong may idlip ka sa kinauupuan mo. Maya-maya na nga lang is binalawan na rin yung buhok ko. Bale, ibang tao na po pala ang nagbanlaw sa buhok ko. Kaya iba yung taga-banlaw nila guys para hindi na rin sila mapasma. Syempre, galing sa init, sa pag-blower, tapos nagbabasa ka ng kamay. So, nung pagkatapos ng banlawan is dali-dali ng binlower ni Sir Rowell. Bale, yung pinagawa ko pala sa buhok ko is rebond with Brazilian and color. Kasi grabe na talaga yung damage ng buhok ko. At ang haba na at nakakangalay ng suklayin. At bukod doon, ilumabas na rin yung sumpa ng buhok ko. Alam niyo ba guys kung bakit nabubuhay na lang yung buhok ko sa reband? Kasi nung bata pa ako, grade 5 ata ako noon, ginalaw na agad yung buhok ko. Bali nakatikim na siya ng gamot. Ang uso pa noon is relax. May kapitbahay kasi kami noon sa Sampaloc na marunong rin mag-ayos ng buhok. Syempre bata pa ako noon, oo lang na oo sa sasabihin ng iba. Hindi ko na naisip na masisira pala yung buhok ko noon. Kaya simula noon nasanay na yung buhok ko sa gamot. At hanggang ngayon ay nabubuhay na lang siya kapag nare-reband. So bali nung mga time na yan is nilalagyan na pala ng kulay yung buhok ko. Bali nag-tone down pala ako ng color. Kasi sabi ni Sir Rowell, itong color lang daw ang pwede sa buhok ko para pumantay siya. Kaya syempre, maniniwala tayo sa expert. Then maya-maya na nga lang is nakaramdam na rin ako ng gutom. Kaya abang binababad yung gamot is dali-dali na akong kumain. Para mamaya is hindi naman nakakahiyang kumain habang ginagawa yung buhok ko. Then si Sir Rowell na rin pala yung nagpatong ng kulay sa buhok ko. Ang pulido niya talaga guys, sumawak ng buhok. Yung tipong mapapaidlip ka talaga sa gaan ng kamay niya. Kaya pag hindi ako nagbi-video guys, alam niyo na yung ginagawa ko. Nakakaidlip talaga ako, grabe. Yung tipong hindi mo maramdaman na nag-headbang yung ulo mo. Kasi ang smooth-smooth niya maglagay ng gamot sa buhok. Kaya pala ang dami nag-request sa kanya. Then maya-maya na nga lang is binanlawan na rin yung buhok ko. Bali, pangalawang banlaw na pala yan. At dali-dali na din binlower yung buhok ko. Para mailagay na rin yung Brazilian treatment. Itong gamot naman is yung nakakabuhay sa buhok natin. Bali, mag-alasing ko na pala sa mga oras na yan. Umalis pala ako ng bahay kanina is mag-11:30. So kaya pala ang sakitan ng puwet ko. Kasi nga kanina pa ako nakaupo dyan. Pero ganun talaga, tiis ganda. Uy, baka may mag-react. After nga lagyan ng Brazilian treatment, ibinlower na nga nila para daw ma-absorb ng buhok yung gamot. Para nga mabilis matapos at matuyo is dalawa na silang nag-blower. After i-blower, ito na nga ang pinaka-last step, ang pagplansya ng buhok. Dito talaga guys, sa pagplansya malalaman kung magiging maganda ang result ng pag-reband. Kasi kung hindi maganda at pulido ang pagplansya guys, nako, huwag yung asahan na maayos yung reband nyo. Kailangan talaga mag-focus at magtiyaga yung nagpaplansya ng buhok. Kasi malaking factor yun sa magiging result ng reband mo. At muntikan ko na nga sabihin na magpapagupit rin pala ako para mawala yung mga splits ends sa buhok ko. Bale, dito nga pala ako nagpaayos ng buhok dito sa Salon 360 dito sa 11th Ave, Caloocan. Thanks nga pala sa sponsor neto. Syempre wala nang iba kundi yung asawa ko. Ito na daw yung pang birthday gift niya sa akin. Kaya maraming salamat mo. Syempre tuwang-tuwa ang person. Syempre kahit sino naman is matutuwa kung suportado ka ng asawa mo sa mga ganito. Yung hindi ka titipirin at hindi ka pagbabawalan. Paano naman kasi hindi ko siya pinagbabawalan sa manok niya. Kaya guys, hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood.